aware of any endorsement? Yeah, wala pong endorsement from the lawmaker na in-identify niya yung foundation na yun to designate to implement the project. Wala pong akong alam na, Okay. at wala rin akong alam, nakita na yung papel na yun na inendorso niya yung foundation na yun. So if at all it was endorsed by the DA and or the local government, or there was a public bidding? Hindi ko na po sir alam kasi that time ano po yan na mga papasok na po yan sir ng November po yan ginawa yung memorandum of agreement. So nirelease po yan ng pondo mga nasa December na. So medyo that time yung month na yon sumasama na po ako sa implementation, and that time nagka-clash na kami ni Miss Napoles dahil po yung mga findings bakit ganito kulang-kulang. So ang nangyari, dumating nga po sa punto na dapat yan yung isa rin po yan na pina-follow up kasi ako nung December po kasi yan yung mga pina-follow up ko na sa DA, yung mga backlog namin, PDAF. Tapos other than that, nakahingi po si Miss Napoles sa DA mga savings. So tapos pinalipat sa LGU para doon na lang sa LGU. So from the DA, transfer yung pondo sa LGUs. Ganun. Thank you, Ben-Hur. Maraming salamat. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Cayetano. Mr. Chair, may even very short lang, yung ibang mga witnesses, may we pass it now again to the DOJ Secretary. Ma'am, how can we present it in a logical manner? Kahit na gist lang nung kanilang affidavit. Yes, Your Honor. After Mrs. Sunyas, and I think it would be Mrs. Gertrudis, because it's the money, how the money in cold cash is being handled by the group, by the staff, etc. Okay, Miss Gertrudis Luy. Una-una, anong relasyon nyo kay Ben-Hur? Anak ko siya. I see. Okay. Please, pakisalaysay yung pagkaalam mo. Pamangkin ng asawa ko si Janet Napoles. Tapos, yung 1990, tinawagan niya ako na alagaan ko yung mga anak niya. Tapos, hanggang 2012 yun. Tapos, yung year na yun, hindi pa sila masyadong mayroon silang pera. At saka yung bahay pa nila hindi pa gaanong malaki. Tapos sa Laguna yon sila nakatira. Sa Binyan, Laguna. Tapos yung ano na yon, mayroong isang beses na yung may pinatago siya sa akin ng pera, yung worth lang na 200,000. Pero yung 200,000 parang maliit, malaki na yon dati. Pero ang pagkakaalam ko, mayroon na siyang transaction kasi narinig ko nga may bibigyan daw siya yung pera na yon. Tapos yung ano na, yung hanggang 2002 na ano na ako, yung maglipat na kami sa Ayala, Alabang, narinig ko rin yung mayroon silang Giblar na yung may kaso-kaso. Tapos hanggang lumipat na kami doon sa Pacific Plaza Tower, doon na nag-umpisa na yung marami siyang pera. Tapos yung ano na yon, yung pera na yon, yung 2006 and 2007, doon na nagpisa yung may magdadala na ng pera galing sa office, dinala sa bahay. Sa bahay, ako ang tumatanggap ng pera, tapos dinadala ko doon sa kwarto. Tapos, kasi ako ang pinagkatiwalaan nila na maka-access na makapasok doon sa kwarto. Tapos yung may mga drivers na magdadala ng pera, nihila namin kasi malalaki yung bag.
Tapos dinala na namin sa kwarto. Tapos pag hindi na kasya doon sa dinadala kasi namin, nalagay namin sa gilid-gilid ng kwarto, pag maano na, yung sobrang madami na, pinalagay nila sa bathtub. Hanggang doon na, lagi nang sinasabi niya na pag kinabukasan, tapos sabihin na lang niya, buksan yung bag at tapos bilangin namin yung pera. Yung nagdadala yung mga pera na yon, yung mga drivers at saka sila ni John Raymond de Aces, sila ni Fernando Ramirez, minsan sila Marlena Sunyas, sila Marina Sula, si Evelyn De Leon. Sila ang nagdadala ng pera galing sa office. Yung bag na yon, minsan malaki, trolley, tapos minsan karton-karton, at saka minsan tinatanong ko kung magkanong laman na yon. Sinasabi ng mga driver na minsan 50 million, 30 million, naabot pa ng mga 75 million. Pag mayroon silang koleksyon, mayroong pera na matanggap namin, ma-receive ko sa bahay. Pag may koleksyon sila galing sa gobyerno. Tapos ma'am, anong gagawin sa pera after mabilang at nakita doon? Minsan ilagay lang doon sa pagkatapos ibilangin yon, ipapile lang doon minsan doon sa bed, tapos minsan kung magkano na yun, ibalik sa bag. Tapos kung meron silang kausap, magpabilang sila ng pera, parang ipe-prepared lang namin. Thank you, ma'am. Want to go to the next witness. Thank you, ma'am. Babalikan na lang namin kayo sa mga tanong mamaya. Yes, Your Honor. The next is Ms. Marina Sula, and her counsel will first state the scope of her narration. Thank you. Your Honor, the next witness will be Ms. Marina Sula, and she will testify to her participation in the JLN Corporation and her responsibilities and duties as a JLN employee. Her task, she was designated as finance clerk. So most of her tasks were, one of them was setting up the NGOs, most of these NGOs, the corporations and the trading companies, as well as taking charge of some of the personal property. She's the one who does the transfers with the sale, the transfers with the RD, LRA, and she maintains she's the one in charge of paying the amortizations for some of the purchases of the properties and the personal finances of Ms. Napoles. Please proceed. Ma'am Sula, you're recognized. 1997 po ako nung napunta sa kanila. Tapos nung 2000 na pupunta kami sa 2502. Doon na po nag-umpisa na meron na pong isang foundation or NGO si Ms. Napoles, ang Philippine Social Development Foundation, which is the president is Evelyn De Leon. Nung una po kasi ako po yung naggagawa ng mga payables niya, ng mga personal niyang pagtawag sa mga credit card, association dues, pagta-transfer ng mga property ng mga 2002, nag-start na siyang bumili ng property sa Apubay.
meron po kaming dalawang property sa Apubay na under the JLN Corporation. Then 2004, nung nagkaroon na rin po ng NGO ang POPDF, which is President Marlena Suñas and Masaganang Ali Marina Sula as the President. Doon na po nag-start yung pagbili-bili niya ng mga properties. Hanggat na ako na po yung nautusan niya rin na mag-isip, mag-form ng mga iba pang NGO na bali nabuo po namin sa utos ni Miss Janet Napoles. Bali po 20 na po na NGO. Ako rin po yung nauutusan niyang personal na nagwi-withdraw ng pera sa Land Bank at nag-open account po sa Metro Bank, sa Magdalena Branch and J. Abad Santos. Julio Vargas din po lately, meron na rin kaming nag-open na po ng JLN Corporation and personal account po ni Miss Napoles. Ako rin po rin yung nag-open account sa mga anak niya, sa mga iba niyang corporation, na kasi po bago po makapag-file ng SEC paper, kailangan po mag-open account dahil kailangan na mayroon bank certificate. Ako po yung nagpa-process ng opening account para doon sa corporation niya at saka sa mga iba pa niyang NGO. Ako rin po yung tagabayad niya ng real estate tax from 2000 up to 2013. Ako rin po yung nagpa-process ng mga association dues niya. Naggagawa po ng mga letter request sa kanyang mga personal accounts, like ng mga sex work, the time na 2000 up to 2006, ako rin po yung nagpa-process ng GIS, kung ano yung mga requirements ng NGO sa SEC, like yung Certificate of Good Standing, na kailangan po nila sa NGO requirements sa agency. Sumasama rin po ako sa pagpaprocess ng papel pag inuutusan nila ako, pagdadala ng mga dokumento sa Department of Agriculture and DAR. Sumasama rin po ako paminsan-minsan sa TRC pag meron po silang sinasabi po ni Miss Janet Napoles na kailangan matutuhan ko yon para pag wala po sila Marlena Suñas and Evelyn De Leon, pwede po akong makapunta doon para alam po ng mga tao doon na isa ako sa mga kasamahan nila. Ako rin po yung tumutulong din po na naliliquidate pag kailangan lang ng mga tao nila. Plus po yun ng mga like po doon sa example doon sa list of beneficiaries, kami po ni Miss Janet Napoles, Jo Christine Napoles, James Christopher, John Lim, mga kasambahay, ang nagpipirma ng mga list of beneficiaries noong 2009. Kasi po sa sobrang dami, lahat po pati driver, kasambahay, mga gardener, inaabot nga po kami ng mga 12 o'clock o 10 o'clock sa office po sa 2502 Discovery Center. Kami rin po yung nangunang ng January 2013 na lahat ng mga record sa 2502 Discovery transfer namin sa 18 North Pacific Plaza Tower na nag-shred ng mga importanteng dokumento like disbursement voucher, mga photocopy of car, certificate of authority to register, mga ID, mga passport, mga
yung mga resibo ng mga NGO. Kasi minsan may mga resibo po na mga peke rin na pinapagawa si Miss Janet Napoles. Kasi po yung mga original na BIR na resibo, hindi po niya ginagamit. Dahil ganito po yun eh. Pag po lumabas na sa SEC yung certificate ng NGO at wala pa pong 3 taon, meron po siya mga pinaggagamitan na kailangan na yung resibo. Nagpapagawa po siya ng peking resibo. Hindi pa po kasi lumalabas yung mga BIR resibo dahil po, di ba, pa-process pa po yung magagawa pa po ng parang authority to print. Kaya po minsan nagpapagawa po ng resibo na peke. Yun na pong ginagamit nilang, ibinibigay nila sa agency. Ano pa ba? Ako rin po yung nag-process ng papel na pag-transfer ng La Roca Enterprises, yung property niya sa Nara and Magallanes. Ako rin po yung nagkuha ng susi, pinagkakatiwalaan niyang kumuha ng susi ng mga binibili niyang kondo, like yung Eaton, Rockwell. Ma'am, total kayo may hawak na set. For the record na, no? Paki-narrate na rin yung mga properties na alam mong sa kanya, na of your personal knowledge sa kanya, binili mo para sa kanya, binabayaran mo ng tax, no? Yung sa JLN po, yung 2 property dun sa Apubay, Alabang, 2 sa South Toll dun sa Laguna. Property man, may ibig sabihin lupa? Ano po, sa Alabang po, house and lot po yun. Yung pong sa Apubay, house and lot na rin po kasi meron na pong bahay ngayon yun. Tapos po yung dun sa South Toll, lupa lang po. Tapos, teka pa. Check ko lang po. For the record, ma'am, no, ano yan sinecheck niyo? Ito po yung mga listahan ko ng mga property niya. Photocopy po to ng notebook ko na tinurn over ko sa NBI. Okay. Your Honor, medyo marami po. Baka gusto niyo pong ipakita ko lang po sa inyo. Bilisan niyo na lang, ma'am. I-narrate niyo lang, para kasi lumabas na sa diary iba nito, but we want to know the extent of her properties, no? Yung pong property ni Madam na transfer ko, na dinala niya sa JCL and Global Properties Development, is a real estate corporation na ipinangalang ni Madam sa mga anak niya at saka sa mga taong hindi nila alam. Discovery 2502, Eastwood, yung tinitiran po na ni Benhar noon po. Sa Apubay po, meron po kaming 6, Discovery 2504, Discovery 2501, sa Bulacan, 2, sa Pandi, Bulacan, yung isa, Bukawi, Bulacan, 2, Apubay po, meron pang 2, tapos po sa isa pang real estate na binuo din po ni Miss Napoles, yung JCLN Real Estate Development Consortium, meron po kaming lupa na binili sa BF Homes Parañaque. 2 pong property, 2 kalahating hektarya po yun. Sa Apubay po 4, sa C5 po 2, yung pong dating address ng POPDF. Tsaka po dun sa Tandang Sora, meron din pong property doon na binili, house and lot na rin po yun. Tapos po yun sa La Roca property nga po, yun sa Nara and Magallanes. Ang property naman po niyang personal, yun sa Binyan, 2, Santa Rosa, 2, lupa lang po. Discovery 2502 sa mag-asawa po. City Land
sa kanya rin po yun. Meron po siyang unit doon na Cityland. Doon po sa JCLN Global pa po, meron pong dalawang Empire, isang Eton. Ang Beaufort po, ongoing po sa ang ano nito ang amortization. So, ngayon po, bali, kung na-freeze na po yung pera namin, pera ni Miss Napoles, sorry po, hindi na po niya mababayaran. Tapos sa Kidapawan po, 6, Kidapawan North Cotabato. Tapos po sa Antipolo, meron din po kaming 4 na tenant doon na nakuha din po. Tsaka yung Primea na 2 unit. Tsaka yung Dakota po na 6 na unit. Sa 804 hanggang 809 plus isang ground floor. So, yun lang ang pangalan. Yun yung sa Pilipinas. Apo, meron din po sa States. Alam nyo rin yan. Nailagay na po. Bago ko pa narrate sa inyo yon, for the record, would like to recognize and acknowledge the presence of Senator Grace Poe and Senator Sergio Osmeña. Good afternoon po. Yeah, just for the record, kahit bilisan mo lang, may alam ka rin na properties niya abroad? Opo, yung Anaheim po na parang Hotel Inn. Tapos yun pong tinitiran po ng anak niya sa Bateston. Bates-Carlton. So sa US pareho yan? Apo. Madam Secretary, before we go to the next witness, kung tapos na siya, hahabulin ng gobyerno itong mga properties. Ang allegation kasi, plunder. So ang maraming katanungan ng ating mga kababayan, may mababawi pa ba ang tao sa mga nangyayaring ito? There are ongoing efforts alongside AMLAC and also under IAGSI. Among the areas of interagency cooperation is asset recovery. And So not just prosecution, And but the asset registrars of recovery. deeds will be informed so that hindi ito mabenta in the meantime to an innocent third party and then sabihin later on, nabenta na to. Yes, we're taking steps. Yeah. Thank you. Ma'am? Yung pong mga club shares niya sa Manila Polo Club, Ayala Alabang, Punta Fuego, Tagaytay Highland, meron po rin po siya mga bahay po doon. Thank you, ma'am. Madam Secretary, meron pa, Madam Marina, o... Pero nakalimutan ko, yung pong Rockwell kay Mr. Yamsuan, na nabili rin po namin pero hindi pa po na-transfer. binili ni Miss Napoles kay Nabili Mr. po ni Miss Napoles. Bali po ang according to Angela Villanueva, nakapangalan to sa wife ni Mr. Brian Yamsuan. Ang kailangan, meron lang po ako isang dokumento na kailangan niyang pirmahan para po ma-transfer na sa amin. Mga kapuso, yan pong pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Magbabalik po ang Balitang Hali.